Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Bulacan at Pampanga niyanig ng magnitude 4.5 na lindol. Sunog sumiklab sa isang subdivision sa Angeles City kasunod ng pagyanig. Mga estudyante ng OLFU mabilis at ligtas na nagsagawa ng evacuation. At emergency responders maagang rumisponde sa mga nasalanta ng sakuna. Live mula sa St. Joachim Building, Amphitheater 4 ng College of Nursing. From OLFU, Pampanga Campus, ito ang M1A News. Magandang hapon, bayan! Isang magnitude 4.5 na lindol ang yumanig sa malaking bahagi ng Bulacan kaninang alas 3 ng hapon, kung saan ramdam hanggang Pampanga ang pagyanig nito. Ayon sa Philbox, naitala ang epicenter sa timog kanlurang bahagi ng Malolos, Bulacan. Kiana, kamusta ang lagay ng mga kababayan natin dyan? Magandang hapon, Ma'am Gladys. Kasalukuyan pa rin isinasagawa ang rescue operations ng mga emergency responders dito sa Malolos, Bulacan. Dahil sa lakas ng pagyanig, nakapagtala ng mga minor cracks sa ilang lumang estruktura at pansamantalang nawalan ng supply ng kuryente sa ilang barangay para sa kaligtasan ng lahat. Narito ang ulat mula sa residenteng si Precious Payumo na personal na nakaranas ng insidente. Nasa loob lang ako ng bahay at bigla na lang ako may naramdaman na pagyanig. Napansin ko yung mga nakasabit sa pader at yung mga gamit na nakapatong sa ref at lamesa ay gumagalaw na lang na mag-isa. Yun pala, nagsisimula na lumindol ng malakas. So syempre, dali-dali akong paon malalim sa lamesa para magiligtas ako. Sa kabutihang palad ay hindi gumuho ang aming bahay at naging ligtas ako sa huli. Sa ngayon, pansamantalang inilikas ang mga residente sa pinakamalapit na basketball court. Nagpaalala rin ng LDRRMO na mag-ingat sa mga aftershocks habang isinasagawa ang operation. Ayon sa inisyal na ulat, walang naitalang malubhang nasugatan o namatay sa epicenter, maliban sa ilang individual na nakaranas ng hyperventilation dahil sa kaba. Magpapatuloy ang ating pagbabantay dito sa sitwasyon. Balik sa'yo, Ma'am Gladys. Kasunod ng lindol, hindi lang takot ang hatid ng pagyanig, kundi krisis din sa sunog sa isang residential area sa Pampanga. Para sa mga detalye, narito si Micaela. Magandang hapon, Ma'am Gladys. Kasalukuyan pa rin nakikipagbuno ang mga bombero dito sa Diamond Subdivision, Balibago, Angeles City. Sumiklab ang malaking sunog ilang minuto lamang matapos ang pagyanig kaninang hapon. Ayon sa MDRRMO o ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nagmula ang apoy sa isang gas stove na naiwan habang nagluluto at mabilis na kumalat dahil sa dikit-dikit na mga kabahayan. Narito ang pahayag ng residenteng si John Garcia. Inutusan lang po ako na painitin ang ulam namin. Sinindihan ko lang po yung stove at nilakasan ng apoy. Tsaka na ako bumalik ng kwarto. Maya-mayang konti, bigla na lang pong lumindol. Hindi ko na po napatay yung stove dahil sobrang bilis pong kumalat ng apoy. Dali-dali ko naman pong tinulungan yung mga kasama ko sa bahay. Kinarga ko po sila isa-isa palabas ng bahay namin. Pagkatapos ko pong malabas silang lahat, naidala ko naman po sila sa isang ligtas na lugar. Doon po ako tumawag sa Angeles City Fire Station at tumawag din sa pinakamalapit ng emergency medical service. Dali-dali ko naman pong sinarado yung mga pintuan ng mga kwarto na sunugan ng apoy at kinuha agad yung fire extinguisher at inapulang ang mga nakaharang na sunog. Sa ngayon, pansamantalang nasa evacuation center sa isang malapit na eskwelahan ng mga apektadong pamilya. Kinumpirma ng BFP na kontrolado na ang apoy, bagaman walang casualty, tinatayang 10 pamilyang nawalan ng tirahan. Balik sa'yo, Ma'am Gladys. Samantala, naging alerto naman ang mga estudyante ng Our Lady of Fatima University Pampanga Campus sa kalagitnaan ng sakuna. James, ilahad mo naman ang sitwasyon dyan. Magandang hapon, Ma'am Gladys. Sa kabila ng layong 40 kilometro mula sa epicenter,
Ramdam na ramdam ang pagyanig lalo na sa mga matataas na palapag ng campus. Agad na ipinatupad ang safety protocols bago ang maayos na evacuation sa open area. Narito ang karanasan ng estudyanteng si Andre Castro. Currently, ongoing ang klase namin nung bigla kami makaramdam ng pagyanig. Nagsenyas ako sa mga klase ko na mag-evacuate ng ligtas at maayos. Dali-dali kong hinanap ang pinakamalapit na exit mula sa pwesto namin. At pinababa ko ang mga klase ko na maayos at walang nagpapanik. Pinauna ko ang mga klase ko na may asthma at anuman na sakit dahil priority silang may ligtas. Nang makababa na kami ng building na ligtas, nagtungo kami sa open area na walang matataas na building. At doon kami nanatili hanggat hindi pa secure ang lugar namin. Kasalukuyang sinusuri ng LDRMO ang integridad ng mga gusali habang nananatiling suspendido ang mga klase upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Balik sa iyo, Ma'am Gladys. Sa gitna ng panganib, hindi matatawaran ang bilis at ang tapang ng ating mga responders na rumusponde sa mga biktima. Janelle, anong latest update sa rescue operations? Magandang hapon, Ma'am Gladys. Maagang pagresponde ang naisagawa ng emergency team sa 3 sugatan dito sa Barangay Anilaw, Malolos, Bulacan. Sinigurado muna ang seguridad ng lugar mula sa mga falling debris bago isinagawa ang triage o ang pagsusuri sa kalagayan ng mga victims kung sino ang dapat unahin na lapatan ng lunas. Matapos mabigyan ng first aid, ligtas na naiangat at naidala ang mga biktima sa triage area. Dahil sa maayos na komunikasyon ng incident commander sa kanyang mga officers, matagumpay na narespondihan ang mga casualty at walang naiulat na nasawi. Magpapatuloy ang ating pagbabantay. Ako si Jonel Aquino. Balik sa iyo, Ma'am Gladys. Salamat, Janelle. Ang sakuna ay hindi nagbababala, kaya't ang kahandaan ang ating tanging panangga sa kahit anumang panganib. Maging alerto, maging handa, dahil sa M1A News, kaligtasan nyo ang una. Ito po si Gladys Del Rosario at ito ang M1A News. Sa karanasan ng mga karaniwang residente at estudyante, nasaksihan natin ang tamang pagresponde at papaano nila natugunan ng tama ang sakuna sa tuwing may lindol at sunog sa tahanan man o eskwelahan. Ipinakita ang tamang paggamit ng race protocol, fast technique, drop, cover and hold, at safe evacuation procedures. Sa tulong ng mga ito, masasalba natin ang ating sarili, pamilya, mga kaibigan at ang buong pamayanan. Sama-sama natin paghandaan ang sakuna ng maging ligtas at matatag ang ating bayan. Prepare to evacuate before it's too late. Stay the safety way. Huli. Ito nga ako. Huli. Sige. Wait, sige, pasok kayo. Wait lang. Wait lang. Hold. Oh, matagal pala. Matagal pala. Wait lang.
Uy, tabi. Ay, sorry.